To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. So to his credit, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Kaya naman, again, I will stress, it was a very, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian arms of government. It was, once again, it was really through the efforts of what our policemen did. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang, no major injuries. What the fuck? Sige, sa Tulacan, sa Girian, ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay. Sa pagdinig, iniharap ang isang taga-suporta ni Kibuloy na nawalan daw ng mga mahal sa buhay dahil sa takot at trauma sa ginawang raid sa KOJC compound. Ang papa, namatay akong asawa. Unya, wa pa gyud tawo malasakit nga moingon sa kuha. Sir, pasensya lang yun kay trabaho na mo ni. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Walang nabaril. Dahil walang ulitin ko. Lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. That shit is crazy. I really don't like that. Yung instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gustong saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Okay? Ba't natin sila sasaktan? Ba't pa tayo magdadala ng baril? So, ganun na lang. And so, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved, ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung mga pangyayari doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over, and we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system, and siyempre babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Although he's a very prominent person, we actually, hindi na, kung kahit na may magsabi na gawin natin special treatment, hindi namin alam gawin yun We don't know what special treatment is. So we will treat him like any other arrested person, and will respect his rights.